nga impyerno, pasaapoy na walang hanggan, inihanda para sa mga diablo at sa kanyang mga anghel. At yung sinabihan niya na nagparoon sa walang hanggang kapahamakan. Sa English, giingon din depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devils and his angel, and they shall go away into everlasting punishment. Everlasting ang giingon diri, dili temporary. Unsay kahulugan sa everlasting? Walay katapusan, hangtod sa hangtod. Sa Revelation 14:10-11, giingon diri nga they will be tormented, their smoke goes up forever. Sa King James Version giingon, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day or night who worship the beast and his image, and whosoever receive the mark of his name. So klaro kayo nga doon na gyud ay impyerno nga walay katapusan ang pag-antos dito. Giingon dinhi nga ang ilang aso sa pag-antos dito magautbong ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. The smoke of their torment ascended up forever and ever. Anong forever and ever? Simple kaya na sabton, walay na ni katapusan, forever and ever. Pero doon ay mga relihiyon nga ilagyapon ni gituis. Kaya doon naman ko nakasulat po sa Biblia, nagigamit ang forever, pero dili hangtod. Asam na tapit, kadtong gisunog ang Sodom and Gomorrah, nahisgutan nga ang kalayo kuno sa Sodom nagpadayon forever and ever. Pero ang pangutana nila, sa pagkakaroon ba doon na may kalayo ang Sodom and Gomorrah? Ipangita sa mga archaeologists ang lugar sa Sodom and Gomorrah. Nakita nila dito mga abo, mga bukid nga nahimong abo. Na doon ay mga bato dito nga gasiga pa. Kung ano nimo sulfur. Pero wala na. Dili na ingon nga nagsiga forever and ever. Wala na. Una gibasihan sa mga nagtudlo nga ang impyerno dili di ay kuno forever, kaya na sa Biblia gigamit ang forever, pero di forever ang tinuod kahulugan, up to the age, up to the period of time lang. Sama sab sa kang Samuel sa dihang wala pa manganak ang iyang inahan nga si Ana, nagampo siya dito sa templo nga ihatag daw niya iyang anak, ialay niya sa Diyos. Kung halimbawa manganak siya, tagaan siya anak, dito na forever, naisgutan nga forever yapon. Pero ang ilang analyze, dili nabuhi si Samuel forever, kay pagabot siya ang panahon namatay ang magyapon siya. So doon ay mga bersikulo sa Biblia nga gamit ang forever, pero dili tinuod nga hangtod-hangtod. Mao na ilang gibasihan. Pero out of context man kung gamiton nimo na nga example nga ang sa impyerno dili good forever kay bud baday nilang ipasabot nga si Kristo na makak. Pag ingon ni Kristo nga palayo kamo kanako mamumuhat sa kadautan ngadto sa kalayo nga walay katapusan. Silot nga walay katapusan, pantuson pamangani sila adlaw gabi. Ang the smoke of their torment will ascend it up forever. They have no rest day or night. Kinsa ni sila kadtong nagasimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan ug katupong gatawat sa timaan diya sa ilang magtang. So ang bud pasabot ani kadtong nagasimba sa mga Diyos-Diyosan, kadtong ila sa Dios. Doon na may mga tao ang giila nilang Dios maman si Allah, doon na po yung giila nga si Buddha, doon na po yung nag-ila nga si Nirvana, Brahman, mga Buddhist na. So daghang mga reliyon nga ang ilang pagtuo lain nga Dios dili mao. So katong wala makaila sa tinuod nga Dios, impyerno gyapon paingon. Silutan sila sa walay katapusan. Mao na nga dili pwede nga atong tudlo nga ang impyerno temporary ra. Dili pwede. Amo man tudlo sa mga saksi. Ug kani mga sabarista kani si Blessed Reader ug Free Spirit na sa YouTube. Nag-inyo siya nga ang kalayo sa impyerno hangtod ri ay nga doon na pay sunugon
up to the time nga masunog yung gitanan, mawala na. So katong mga tao nga gipanglabay dito, they will exist no more. Wala na sila, bisan ang yawa, no more na po daw, wala yawa, kay masunog. Pero lahi man ang gitudo ni Kristo, lahi man ang gitudo sa Biblia. Paantuson man ang mga yawa, o ang iyang mga anghel, hangtod sa hangtod. O kato pong mga dautan, nga mga tao, maapil, kay madala naman noon, maapil kay naghimo man silang mga dautan. So ang pangutana, kinsa-kinsa ang mga ihagbong dito sa impyerno. Unang-una, diablo ug ang iyang mga anghel. Ang mabangis nga hayop, mapintas nga mananap ug ang mga bulaang propeta. Bulaang propeta but pasabot bakakon nga manalagda. O tanang tao nga magbuhat og dautan. Apil na ang mga taong di naniwala sa Diyos, katong mga artista, mga tao nga nagpahambog silang kagalingon, nakuno sila, maalamon sila, di na sila magilag Diyos. Wala sila makaya sa Diyos, pero kanada ay mga tao na silutan, kaya ang kalayo, mo imusilot nila, isip panimalo sa Diyos sa mga taong wala mo ilan niya. Unsa ba ang impyerno? Ang impyerno gitawag place of darkness, utter darkness. Nagsimbolo nga wala gyud paglaom dito puros kangit-ngitan kay dili naman mabati ang Dios dito. Complete isolation from God. Dili na maloy ang Dios dito, wala na mercy niya. Ang mga tao to dito dili na maka dawat og mga mercy o kapatawaran sa Dios. Dito magpangagot na silang mangipon. O mahitabo nga grabe ang ilang despair rito. Sa Greek ginatawag nag aionios, means eternal torment. So ang tao dito wala ay paglaom sa redemption, dili na siya matubos. Wala na, ulahin na ang tanan. Ang uban may mga nya na tuwa na pas purgatorio kay magpaan ako kanang makampo na kung may magbasol ko. Wala ay purgatorio, ang pasabot wala. Kay ang purgatorio imbento ra di sa mga Katoliko. Dito sa impyerno walay kaluoy, walay paglaom. Sa Titos 3:5 naging dito, man goes to heaven by the mercy of God, but in hell there is no mercy at all. So ang Diyos doon ay kaluoy sa mga tao nga nagtuman sa iyang mga sugo mo ng iyang hatagan og reward. Mahilangit sila katong mga tawo matinuwanon, katong mga taong nahigugma sa Dios, labaw sa tanan. Kay nagtuman sila bisan pa gani ang ilang kinabuhi, ilang gibugti. So mao na ang mercy sa Dios. Kay kung hunaon walay tao nga makaadto sa langit kay tanan nagkasala, pero tungod sa mercy sa Dios tungod gamit niya yung anak na redemptor. Ang tao nga mosulod kang Kristo, motuo kang Kristo, madawat kang Kristo manluwas, mosulod pagid sa iya, mo subay sa iyang mga ginatudlo, abot pasabot sundon niya tanan mga sugo, siya ma-approve siya, malangit siya kanang tao nga matinuwanon sa mga pulong sa Dios. Pero katong dili mo tuman unsay ilang mahitabo, silutan sila sa kalayo. Nag-ingon dire sa Mark 9:4, the fire does not quench and the womb does not die. So, klaro kayo, ang kalayo dili mapawong, bisan pa ganing ulod dili mamatay dito. So bakak ka nang giingon sa mga sabadista o saksi niyo ba nga ang mga taong ilabas sa impyerno mawala ra di ay mga sunog ra sila, absolutely completely destroyed, annihilated sila. Doctrine of annihilation, pero wala may doctrine of annihilation. Ang giyon sa Biblia, forever and ever eternal torment. So asa may atong tuhuan? Ang Biblia nga may pulong sa Dios o kini mga tao nga nagpataka-takarag tudlo kay ilang tuis ang nasa Biblia. Naghimo sila kagalingon nila ng mga explanation, istorya kay kuno ang Dios ang gugma. Mo nang di siya makatugot nga ang tao masilutan sa impyerno, ay mo nang tyrant kuno ang Dios. Wala na din na tinud nga gugma ang Dios. Di man na mao. Kay ginahatag naman sa Dios. President naman niya kung sulod ka, taga kag kinabing malay katapusan.
Mabuhi ka sa kalibutan pila lang kagatos ka tuig. Kung makabot ka sa gatos ka tuig, pero ang imong reward million years nga wala nay kamatayon, hingpit nga kalipay, forever nga joy kay ito akas langit ibutang paraiso. Pero kung dili po kamay lang ito pidautan ka, siluta ka hangtod sa hangtod. Nganong mahitabo mo na? Kay ang reward grabe pod. Walay ikabugti nga reward. Gamay ra imong nabuhat. Wala kay kabot og na po katuig siguro ang uban nakahimog maayo. Ibutang ta tibo kinabuhi 100 years lang. Gihimo niyang maayo pero hatagan siya. Ganti billion years nga magpuyo siya dito. Walay kamatayon. Glorified body. Sama ra sa mga anghel. Walay kamatayon, di matigulang, di masakit. Wala tanan, ginausob na ang mga hitabo diri sa kalibutan, ang mga natural things maustro na. Kaya nag-ingon ang Diyos, ani karon ako ang himuon ang mga butang nga bag-o. Wala na ing kamatayon. Wala na ing kamatayon mo. Padagi pangandoy sa mga tao di na mamatay. Pero ang uban, mabugti nila ang ilang kaluwasan sa mga butang sa kalibutan. Labi na kanang gahom sa politika. Lagyan na nga himong kriminal, na himong mga manlibungaros kayo. Mga mandaraya kay tungod lagi kay nakapas nga mahimong presidente, mahimong gobernador, mahimong congressman, gihimo nila tanan. Limbong, patay. Unsa pa yung mga paagi nga makaabot nila sama ni Hitler, sama ni Putin, sama ni Kim Jong-un, sama ni Ayatollah Khomeini da sa Iran ug ubang mga diktador. Ang ilang ginapas ang diriras kalibutan, pero ba sila mahibalo nga ang kalibutan muagi ra man di ay. Kining kalibutan dili man ni mulungtad, sunugon man ni. Sa ikaduhang Pedro sa Biblia isgot itong antibuk yuta sunugon. Pati pag ang langit, mga butang niini, mga sunog sila bang kainit sa siga. Kung wala mahibilin, nga naman inaana to kay pag-uong sa Diyos ang tanan. Pag magbag-o na, wala na idautan, wala na ang mga violence, wala na ang karahasan. Ang mahitabo, puros na gyud justisya, kamatuoran o righteousness ang padayon. Inana ang hitabo og mahitabo mao na nga kita atong tun-ang pagayo. Ang Biblia kay pinaagi sa Biblia makabot ato ang kalawasan. Ando dinhi, bye-bye.